A pleasant day to everyone, and welcome aboard to our online lecture, the Philippines Evangelical Theological Seminary based in Kidapawan City. Today we'll have our lecture on Church History and Doctrines 1. And we have some listed topics here. Is the monastery reforms, the lay investiture or the control of non-clergy, both the empire and the church, and then the great schism in 1054 CE. And then we'll deal with the Crusades in the 12th century and religious movements or reformers that emerged in the 13th century, the 12th and 13th century. And then we'll end up with the reformers within the clergy. All right, shall we have a word of prayer? We come to you, Lord, as we seek your wisdom, your inspiration from your spirit. Inspire our thoughts, our feelings, our spirits, and our whole being. Only in the sweetest name of Jesus our Lord. Amen. The last time we have dealt with one of the renowned the most renowned emperor. You could still remember Charlemagne, Carolus Magnus in real name. And he was also called Charles the First or Charles the Great, but he preferred to be called Charlemagne. And he was the first emperor who led the Holy Roman Empire. All right, when we say Holy Roman Empire, the state and the church were united. There's a union. The emperor is already like the pope, but there's still a pope then. But still, the pope was remained as a figurehead. But Charlemagne of the Holy Roman Empire embraced Christianity deep in his heart. So he was an emperor like a religious leader at the same time. And one what do you call this? Just to be just to emphasize that Charlemagne was the number one emperor who supported monasticism. He advocated it, he promoted it. So when he supported monasticism, there came these monastery reforms within the church, you know. And one group of monasticism that he really supported was the Benedictines, the order of Saint Benedict. Is one famous order of the church, order of Saint Benedict, or what we call Benedictine.
Either you are Benedictine monk or Benedictine nun. So meron tayong well-known na isang lugar ng mga Benedictines dyan sa San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, yung Transfiguration, dyan sa Barangay San Jose. Just along the highway. You could, the sanctuary there is shaped like the Pyramid of Egypt. Kasi ang monasticism nagsimula sa Egypt eh. Mga hermits, mga monks. So ginaya nila yung kanilang historical yun eh. Pyramids of Egypt that reminds them that the withdrawal from the world began in Egypt. Christians in Egypt. And another famous group of monks is the Clognac group, or it was drawn from Cluny, France. That's a place. You know, if you hear the word Cluny, that's a reputation of monasticism. Marami silang naiambag sa pananampalataya. And of course, there were things that we can learn from them when Clognac monasticism was on its peak. You know, mga tao yan eh. They're not saints. And the Clognac monks had experience on its peak. They have been tempted. Yun, love of money. Love of money talaga. Kasi marami rin sumusuporta sa kanila. They became extravagant, luxurious, imbis na simple lang ang kanilang mga garb, o mga garb ng mga monks ay mga mamahaling mga tela, no? They have this lifestyle which was lavish, luxurious, extravagant, you know? And yung abot, ABBOT, yan yung head ng monastery or an abbey. Abbey or monastery are similar words, are similar. If you can hear the word abbey, it's a monastery, you know. And the head in an abbey is an abbot. So yung head ay kung mag-travel, napakaraming entourage, member ng kanyang entourage. Wow, that's superfluous. So expensive. And there was this group among Benedictines. You know, tawag dyan ay Cistercians. Grupo yan ng mga monks within the Benedictines. Nagkaroon din sila ng reform. No? They are called white monks dahil sa kanilang garb na white. Saka may apron na black, no? Sa kanilang nakalagayan sa stomach and waist yung apron. So makakita kayo ng white monks na may black apron sa waist. Yan ay Cistercians. Mga reformer yan ng
Benedictine Monastery. You know? So, ayaw nila yung yung buhay mayaman. Kasi si Kristo hindi poverty talaga. Leave your nets. Leave your behavior like lovers of money. Ayaw nilang ganun. Nakakatukso, pero buti nila may mga reformers na ganun, mag-remind sa atin na medyo na tayo sa love of money. The root of all sort of evils. No? May domino effect yan talaga sa buhay natin, love of money. So, within the monks, they were still tempted to be, you know, clinging to the root of all sort of evils. Okay? So, because of this reform, nagkaroon ng sa 12th century, no? Sa 12th century, 1300s na yan, ay more or less 500 monasteries were in Europe. Karami yan, 500 monasteries. Dito sa Pilipinas, saan ka lang makakita ng monastery? Doon sa Benedictine Monastery dyan sa San Jose, Malaybalay City, sa Bukidnon. Saan pa? Yan, Benedictine nuns dyan sa Digos City. Pambihira. So ako, dalawa lang, may Carmelite nuns naman doon sa Davao. Parang lang, 3 o 4 lang ang alam ko. Pero sa isang continent, Europe, 500. Karami. See the influence of withdrawing from the world. You know? May sakit tayo sa babae, sakit tayo sa pera, kumukuha tayo ng hindi sa atin, gagawa tayo ng corruption, o nalulong na tayo sa posisyon at possessions. Withdraw from the world. Have a retreat of yourself. Just like a monk. Ito naman, mga monastery, it's a group of monks. Community na yan. But they have cubicles among themselves. Tig-iisa sila ng cubicle. Na doon sila, walang ibang kinakausap kundi Panginoon. Babasa ng banal na kasulatan. So you are you are distant from temptations. Minsan magandang gawin yan eh. Mag-withdraw ka muna kung may sakit ka sa babae. Halimbawa, may asawa ka na pagkatapos nagkarelasyon ka pa. Umalis ka muna. Kasi nandyan lang sila eh. Yun ang ginagawa noon ni Joseph the Dreamer, di ba? Yung wife ni Potiphar. Joseph fled. Umalis siya. Ganon tayo kung may tumutukso sa atin. Ba't ka pa hindi umalis? You remain to stay rather than to flee. Do not linger when somebody is tempting you. Ikaw nang umalis. Kung ayaw niyang umalis, ikaw ang umalis. Paalam ka sa pamilya mo. Kasi kung hindi mo gagawin yan, sira ang pamilya mo. Okay? So, yun ang monastery reforms. And punta tayo sa lay investiture. You know, lay investiture
was the time when the church, the Christian church, realized that there was a papal decline, ecclesiastical, moral decline. Wala nang reputation ng mga mga pare, mga obispo, pope, mga immoral na eh. So the civil authority, yun ng mga non-clergy took over. Wala nang eleksyon, pati election ng mga pope, corrupt. Okay? So, there was this Emperor Otto the First. Emperor Otto the First introduced, ano na siya, he intervened and established offices of bishops, abbots, pinalitan niya yung mga bishops, mga abbots na corrupt. Why? He's the highest leader of the land, of the empire. Okay? Ano na yan eh? 936 to 973, Holy Roman Empire pa yan. Na itinakda ni Charlemagne. So, halimbawa, ang mga bishop natin, ang mga leader natin, mga pastor, tayo mga pastor, ay mga corrupt na, mga immoral, someone will take over para mahinto lang. So pinagpapalit o lang ba silang magawa? Emperor yan eh. They didn't, they couldn't do otherwise given the fact that he was the emperor, Otto the First. Okay? Uh, ano siya? May pagka-missionary si Otto eh. He wanted more Christians in the church. Wala nang growth kasi eh. If our clergy, our group of clergy is corrupt, is immoral, sila-sila naman makaano eh. Sila-sila lang naman ang makadepose ng isang kapwa nila pare. Ngayon, wala na silang magawa. The lay took over. That's why it's called investiture, meaning it's the rule of the lay. Lalo na leader ka ng government. Wala nang separation of state, church and state yan. It's controversial, but they wanted to save the church from further, chaos. So, ganun. And the peak of the lay investiture reached during the reign of Emperor Henry III, 11th century, 1039 to 1056. Diyan yung mga sakit ng mga pare, obispo, papa, santo papa, yung pornocracy, meaning porno means prostitute or corrupt. Cracy is rulership. So the ruler was corrupt. So against na sila sa pornocracy, patuloy pa rin na nag-rule ang Pope na corrupt. Ayaw ng yun, ni Henry III. So Henry III, Henry III was deeply religious.
The nobles controlled the papacy, mga relihiyoso at mayayaman. Sila ang bahala kung sinong papalit sa Pope. Ngayon, hindi na. No? And he has a close friend. Itong si Henry III, kaya seryoso siya sa pananampalataya niya. His friend was an abbot, Hugh of Cluny. So kung marinig mo ang Cluny, that's a reputation, I told you. Pag marinig mo ang Cluny, C-L-U-N-Y, it will remind you of a reform within the church to recapture the morality and the reputation of the church from moral decay. So, Henry III, ebidensya na yan. Bakit siya deeply religious? He has a close friend who was an abbot. Ano yung abbot? Head of monastery or abbey. So, isa pa itong ceremony. Yan, ceremony. It means the buying and selling of clergy position. Pwede mo ipagbili. Kung bishop ka o abot ka, pwede mong ipagbili ang posisyon mo sa isang kaibigan mo o isang pare na gustong bibili. It's all about money na. Love of money. That's the meaning of ceremony. It's the selling and buying of clergy position. Yung opisina mo, pwede nilang bilhin yan. Walang eleksyon na mangyayari. So that's how corrupt the clergy was. No? Meron pang skandal nangyari. Naku, 3 pope sabay-sabay. Nag-aaway. Kasi corruption nga yung election eh. Pagpipili, who would become the successor? Meron na silang 3 pope. Pope Benedict IX, Pope Sylvester III, and Pope Gregory VI. You know? Alam yung ginawa ni Henry III. Nag-intervene talaga siya sa synod. No? Synod. Ano yan ang mga matataas na clergy? Sylvester III was deposed. Talagang na-football siya. Pinutball nila. Pope Gregory was forced to resign. Gregory VI. He was forced to resign and they banished, in exile nila si Benedict. No? In exile nila si Benedict. Ayun, yung isa pa, concubinage, sa sakit ng mga clergy, kasi hindi sila nag-aasawa. Kaya ang sagot dyan na yung celibacy. Bawal mag-asawa ang mga pare, ang mga clergy. No? Meron ang binabahay, hindi na po pwede yun para kay Henry III. Hindi na pwedeng pornocracy, hindi na pwedeng ceremony. You know? So it was Henry III, the emperor, who appointed the successor. Pinatalsik niya yung 3 pope nagkasabay-sabay. He appointed Clement II. German yun. Kasi mitikuloso na siya eh. He wanted person na may reputation. But he died after 1 year. 1 year lang siya nag-reign. So, Damasus II ang sumunod, ni-appoint niya. A few months lang, namatay na rin. So, meron siyang pinsan, he had a cousin na
supporter ng Cloney monasticism. Nako, Cloney na naman, no? Pag marinig mo ang Cloney, para bang, saan ka nag-aral? Ateneo, mga ganun, o kaya UP Diliman. Magmarinig mo yan, kunin mo na sa trabaho yan, matalino yan. Marinig mo lang yung mga Lasal, Ateneo, UP, Santo Tomas, lalo sa Maynila. They have the name. Pag sinabing Cloney, tantamount to saying this person has a reputation spiritually. Hindi reputation na secularly. So, the name was Bruno. No? He was a bishop. Pero reformer din siya sa church. Ayaw niya yung mga corruption, mga pornocracy, simony, concubinage. Panay na lang immoral kasi iilan na lang ang mga matitino. And he took the name, naging pope na siya eh. Ayun. He took the name Pope Leo the Ninth. Bruno. Yung una, Clement, isang taon lang. Si Damasus II, a few months lang. Now finally, he found Bruno, his cousin, and Bruno chose the name Pope Leo the Ninth. Okay? So, Bruno supported canonical election, ibalik na sa election, hindi na mag-a-appoint ang emperor. Kasi during the time of Pope Leo the Ninth, he reformed the morality of clergy. Nung naibalik niya na yon, he recaptured the reputation. Pwede na. Election ulit ng papa, ng bishops, ganun. And during his time, cardinals, came into being. Ito mga cardinals, mga immediate advisors ng Pope. Okay? Yun ang ano nila. Yun ang sunod na pinakamataas sa Pope and then bishops. Appointed lang noon. Appointed ng Pope. Marami silang kinuha ng mga monk ng mga maging cardinal. Why? Alam nyo na. If you are a monk, your spirituality is exemplary. Hindi ka immoral. Kasi ang monk talagang nag-decide yan na hindi na maging immoral. And one of them, the famous monk of Lorraine, a bishop who became cardinal, Humbert, Humbert, Humbert. Okay? And then Pope Leo the Ninth appointed one just give me a minute. Religious reforms, these are the Crusades. He appointed a person, a very renowned person, in the name of Hildebrand, who will soon become Pope Gregory VII. Hildebrand
became the financial administrator of the whole church under the Pope, Leo the Ninth. Okay? Hildebrand has the most remarkable personality. Pambihira lang yan. Ang ganda ng PR, so friendly, you know. Walang makakapantay sa kanyang remarkable personality. Marami siyang friends. Ang hindi lang maganda sa kanya, maliit na tao, saka hindi gwapo. Huwag na lang natin sabihin pangit. Hindi gwapo, ha. He is a short man and not good looking. But his positive qualities and one, intellectual power, firmness of the will, parang si President Duterte. Pag sinabi niyang ganito, firmness of the will, wawalain ko ang mga drug addict. Pag sinabi niya yan, wawalain niya talaga. Firmness of the will. And limitless, number 3, limitless creativity. Matalino. Kasi intellectual power. Pag matalino ka, nako, creative ka talaga, maskin sa leadership. Well, Hildebrand has humble beginnings. You know, he has humble beginnings. Pag sinabi natin humble beginnings, mahirap lang sila, no? Pero educated siya sa Cluny Monastery. Nako, Cluny na naman. You heard it again. Cluny Monastery. When Cluny is mentioned, what does it signify? What does it signify? Reputation. Spiritual reputation. Hindi immoral. Yun, kailang beses na natin na yung Cluny na yan. Ha? O kaya Benedictine. You know? Saka reformer siya. Pag sinabing reformer, for the good of the church talaga. And one of his teachers was Pope Leo the Ninth. Kaya alam ni Pope Leo the Ninth, kasi nagtuturo din si siguro sa isang seminary. Dati hindi pa siya Pope, nagtuturo siya. At ang tinuturo niya, hindi maganda ang ceremony at saka yung mag-marry ang mga pare. Ayaw niya talaga. Gusto nila celibacy. Saka ibinalik na ni Pope Leo the Ninth ang canonical election of bishops, cardinals, and popes. It should be the choice of the clergy and the people. Dapat approve ng mga clergy and people. Though ang makaboto lang yung clergy. Pero pag na ng people yan, approve na approve. So bumalik ang papal reputation dahil kay Pope Leo the Ninth. Ang hindi lang maganda, yung mga invaders, merong group of descendants na mga Vikings, Frankies, mga barbarians. Naging Kristiyano na sila, kaya lang nag-interfere sila sa church just because meron silang
agenda rin, pansariling agenda. Mga tawag sa kanila ay Normans because of the word Normandy. That's the place. So Normans ang tawag sa kanila, yung descendants ng mga Vikings, mga Franks, ng mga barbarians. They interfered in the church. Yun pa, meron silang allegiance sa Constantinople, yung Byzantium Empire sa east. So, against sila sa Western Christianity. So, meron silang ano sa Constantinople. Kaya, ito tayo ngayon sa another topic. Great Schism in 1054. Okay? Great Schism. Dito na naghiwalay ang West at saka East Christianity, saka Empire. No? Kasi itong mga Normans, supporter pala ito ng East sa Constantinople. Marami silang nasarado na mga simbahan ng West. Ang simbahan kasi ng mga West, the churches of Western Christians, they use Latin in their liturgy, in their worship. So ayaw ng mga ano yan, nasa Eastern Christians, they wanted Greek. So wala na yung Latin churches, wala na yung Latin liturgy. Saka ayaw nila ng unleavened bread ng mga West. Unleavened bread yung walang yeast. So pwedeng leavened bread din. Bakit particular kayo masyado dyan? Pinag-aawayan nila yan, ha? So, ito na, itong filioque. Ayun, filioque. Meaning yan, and from the Son ang meaning yan. And from the Son. Yung Holy Spirit, hindi nagkakasundo ang East and West. Yung Holy Spirit ay galing kay Father Almighty, sabi ng mga taga-East sa Constantinople. Sa West naman, di, galing kay Jesus yan. At saka kay Father, both Father and Son sa Trinity. It's not from the Father directly. It's both from Father and Son. No. So ang filioque ay ano yan ng West. Hindi yan ano sa galing yan sa the Son. Hindi galing sa the Father. So yan ang pinag-aawayan nila. No? So nainis si Pope Leo IX sa pagkontrol ng taga-East or Constantinople, seat ng Patriarch, ang tawag nila, hindi Pope, Patriarch. So pinadala niya si Cardinal Humbert. Maalala niyo si Cardinal Humbert, yung pinaka-influential cardinal na ano yan siya sa isang ano yan si isang monk, no? Isang monk yan si Humbert. So mataas ang reputation. Pinadala niya, pinapunta sa Constantinople. Yung patriarch noon, si Michael Cerularius, patriarch ng Constantinople, Eastern Christianity. So, ayaw ng Rome, yung sa West, na sila ang ruler. So, dapat sumunod sila sa Pope. Ayaw naman ng East. No? And, ayun mga Normans, mga invaders yan, na-capture nila yung si Pope Leo IX. And he died in 1054. That was the year when finally
the West and the East of Christianity was divided. Separate na talaga sila. Kaya great schism meaning it's separation, division. No? Ganyan yan. So, namatay si Pope Leo the Ninth. Bruno ang pangalan niya original. Now, who will succeed? Wala na si Wala na si Pope Leo. No? Alam niyo, naglagay kay ang mga tao at mga clergy nagkaisa. Hildebrand was the choice to be the Pope. And Hildebrand chose the name Pope Gregory VII. Itong Pope Gregory VII na beatify yan na saint. Parang si na-beatify ba naging santo si Lorenzo Ruiz, ganyan. Ewan ko, hindi yata na-beatify si Pope John Paul kung naging saint ba yan. But Gregory VII was beatified as a saint ng church. Pero si Pope Leo the Ninth, hindi. Ganon kagaling si Hildebrand. He was also the famous interpreter of Saint Augustine, especially in his book, City of God. Gustong-gusto nila si Hildebrand yan. Si Hildebrand na na the highest spiritual leader of the land is only the Pope, sabi niya. And that's universal. Okay? Hayaan natin yung mga taga-East. No, mga na yan, naging ang East, yan sila, naging Orthodox Church ang tawag sa kanila. Orthodox Church. Parte na yan ng Eastern Christianity. Kaya makarinig ka ng Orthodox, meaning nasa East yan. Eastern Orthodox Church pala yan, tawag nila. Eastern Orthodox Church. Yung humiwalay. And sabi pa nga ni Hildebrand, ni Pope Gregory VII, that it may be permitted for a pope to depose emperors. O sila na naman ang wala nang lay investiture sa panahon ni Control na naman ng clergy ng church. Kaya noon, immoral kasi napabalik talaga ni Pope Leo the Ninth at saka lalo si Hildebrand. So wala na. 1075, wala na ang year 1075, Common Era, wala na ang lay investiture. Hindi na maka-appoint ang mga civil authority. Tapos nainis ang ang Pope. Ang emperor na noon ay si Henry IV sa panahon ni Pope Gregory VII or Hildebrand. So nagalit ang emperor Henry IV. Sabi niya, i-denounce ko si Hildebrand. Pati ang kanyang mga cardinals and bishop. Pero walang nagawa si Henry IV. In-excommunicate nila si Henry IV. Pumunta ng Germany. Yun ang first boldest assertion ng isang pope na siya mismo ang nag-excommunicate ng emperor. Okay? Buti na lang kasi si Hildebrand, taga Germany, kung
Buti ang Germany hindi nagkakaisa. Kasi kung nagkakaisa daw, talo si Hildebrand. So, ang ginawa, 1077, year 1077 na, winter yun ha. Ah, sinabihan si Emperor Henry IV na magkaroon ng penitensya 3 successive days asking forgiveness to God barefooted sa snow ha. Winter yun eh. So, ah, dalawang beses pa pala na excommunicate si Henry, you know. So, sana tayo. I think we are now in the Crusades, okay? Crusades. We are now in the Crusades. Okay, Crusades. 11th to 12th century. You know, crusade simply means it's the recapture of the Holy Land by crusading armies. So, the word crusade is being misused today. Just to patch maybe the bad term crusade, because if you hear the word crusade, it's all about violence. Kaya gumawa sila ngayon na parang pangtabon lang sa kalokohan ng mga Kristiyano noon. Kaya isang ano yan, history. Bakit may tinatawag na prayer warriors at saka healing crusade o evangelistic crusade, pero that's a misnomer. Hindi nila alam ang history. Bakit ka gagamit ng violent terms? Para lang matabunan sa spiritual na mga terms. Prayer warriors. Hindi, misnomer yan eh. Outdated yan na term. You are just bringing back the anger, the wrath of the Muslims. Kasi Holy Land was captured by the Muslims since year 638. Pati sa Spain, katagal nila dyan. Arab invasions o Muslim invasions. So Holy Land, where Jerusalem was captured by the Muslims and all these Christians. Alam nyo, merong 8 na crusade. Panay failure. Ha? Yan. All failures. Okay lang sana pag nanalo sila. Hindi. Laging talo eh. Kalain mo yung 8 crusades. Iba-ibang grupo ha. Meron pang children crusade. No? Tindi. Matindi talaga. From 1096 to 1272. From 11th to 13th century. Hindi. Katagal, ano? 2 dekada. Hawak pa rin ng Islam ang Holy Land. Hindi nila makaya. Daming namatay. Pati bata, pinapunta roon. Children's Crusade. Binigyan ng armas. Akala maawa, hindi. Pinagpapatay ng mga Muslim yung mga bata. Children Crusade was in the year 1212. Huwag niyong kalimutan yun. Children Crusade yan. That was the 5th crusade. Ang nanguna pa, Shepherd Boy, taga France.
Kala siguro maawa yung mga Muslims, pinagpapatay lahat na bata. So why was it that the Crusades was a failure? It's because of their motives. Ito talagang violence. Kaya ako ayoko talaga ng ano eh. Pacifist ako eh. Non-violence. I don't favor, I don't agree with Christians na private citizens na may baril. Sabihin mo, self-defense. Opinion mo yun. Yun lang may justified talaga yung mga army, police. Yung nasa authorities lang ang pwede. Pati ang mga rebelde, illegal yan sila kasi rebelde. Hindi sila pwedeng, yung mga baril nila, wala mga lisensya yan. Ay, rebelde nga eh. Yeah, pwede ka ring private citizen, pwede kang mag-apply, may lisensya ka. Ilagay mo yung reason mo dun. Na merong kang mga kaaway, ganun. Against ako dyan sa, may kilala pa akong pastor may baril eh. Itong crusade is a very inappropriate use of the term evangelistic crusade, healing crusade, prayer warriors. Hindi nila alam ang history ng church. Kaya nga, mag-aral tayo ng history. Why not say prayer partner or prayer cell, intercessors? Ganon ang gamitin natin. Huwag yung prayer warriors. Para kang si Cain na pinatay mo si Abel. Noon pa, violente na ang tao. See? We are using terms in Christianity that is a misnomer. Alam niyo yung meaning ng misnomer? Pinag-iwanan ng panahon. May history yan. May etymology ang bawat term. And we should know the history of every term. Merong origin yan. Ginamit yan ni President George Bush. George W. Bush pag-atake sa Iraq. We have to apply crusade to kill Saddam Hussein and all his armies. Client meron, violence. Bakit natin ginamit sa evangelistic crusade? Parang oxymoron ha. Parang sinabi mo na anong tawag? Cold fire. Ano yun eh? Meron bang cold fire? O kaya hot ice? Ganon ang oxymoron. Healing. It's a very positive word. It's a very spiritual word. Tapos dagdagan mo ng crusade, patayan. Wow. You should know our history. We should know our own story as a church. That there was a time when Christians became violent and they were totally defeated by no less than the Arab armies. They just want to recapture the Holy Land because it was the place, especially Nazareth, Bethlehem, Jerusalem, Capernaum, where Jesus lived, did his ministry, died, resurrected. Okay, let's talk about why was it a failure. Number one, their motive was the love of adventure. Gusto lang mamasyal, pakapunta doon sa Holy Land. Ayun. Number two, the desire for territorial advancement. Yung mag-invade na rin sila. To invade territories.
Number three, religious hatred. Hanggang ngayon, meron pa rin tayong sama ng loob or inis, galit, puot sa mga Muslims. Wala tayong tiwala sa kanila. Parang tingin natin sa mga Muslims para hindi tao, no, walang emosyon. Number four, hopes for plunder. Baka may makuha sila doon mga kayamanan habang nagigera. Plunder, klahin mo yan. So of course, one of their motive is reclaim or recapture the Holy Land. And number six, ito na yung parang jihad, holy war. Is the highest dedication of their souls for Christ. Parang yung magpakamatay ka alang-alang kay Kristo. Bahalang mamatay ka. Yun ang jihad. Lagyan mo ng explosives yung katawan mo. Bomba. Wala kang pakialam kung ma-rapture ka, matupok ka, mag-explode ang buong katawan mo basta para kay Kristo. Pero violente, sabihan ka ni Kristo. Ang nabubuhay sa baril, mamamatay sa baril. Those who live in the sword will die by the sword. Totoo yan. Itinanim mo eh. You planted it. You planted hate, of course. You will reap death. Okay? So, of course, the Crusaders were failures. Walang permanent conquest. Mananalo man sila, siyempre maaagaw na naman sila ng Muslims dahil nandun yung mga Muslims eh. Hindi sila taga roon. Pero yung mga Muslim taga roon na kasi nandun sila eh. Mananalo man sila ng 3 araw, bawi na naman ng mga Muslim yan kasi taga roon sila eh. Mawawalan sila ng ammunition eh. So there was an enormous cost of lives and treasures. Wala sanang crusade, mayaman daw sanang Europe. Kasi pag pumunta ka sa gera, matindi ang budget niyan. Alangan mga sundalo hindi kumakain. Alangan wala silang mga espada, mga shield na bibilhin o gagawin. Oh, cost lives and wealth. Dami pang namatay. And then among the Crusaders, yung mga armies, away-away sila kasi may iba-ibang motibo. Gusto makanakaw ng mga yaman, likas yaman. Yung bugso ng hatred nila sa Muslim. Yung iba naman, iba ang motibo. Adventure lang, ganun. Makapasyal lang, makakita ng Holy Land. Yung iba, at least makakuha ng lupa, territorial advancement, invasion, ganyan. Hindi talaga lang yung last two na motives 5 and 6, reclaim the Holy Land or recapture the Holy Land, and it's your highest dedication to offer your soul to Christ. So sila mismo nag-aaway-aaway. Resulta yan na paano kasi motibo nyo, violence, di ba? Yun. Had there been no crusades, Europe should have been economically progressive. During that time, pobre ang Europe talaga nun. Okay? Anong sunod? Ito, last topic natin.
the religious movements or religious reformers. Okay? First, we should emphasize here that matagal pa yung 13th century pa tayo, 16th century yung nasa Church History and Doctrines 2 sa second semester. Doon tayo magsisimula. So, as early as this, meron ng parang mga early Martin Luthers, yung nagpasimuno ng Reformation or Protestantism. Lumalapit na sila sa gospel or ebanghelyo. You know? They wanted to reform the church because, well, the church became violent, became lovers of money, corrupt. Bumabalik yan. It just pabalik-balik ang pagka-immoral ng mga tao. Eh, buti na lang may mga reformers. And the first was the Cathars or the Albigensians. Cathars means pure. Gusto nila i-purify talaga ang church. And that's also the motive of Martin Luther in the 16th century during the Protestantism or the Reformation, to purify the church from within. Ayaw niyang umalis. They will just to purify the church. But the leaders of the church didn't want Martin Luther. So ito, mga Cathars and Albigensians, they don't want wealth and power within the church. Yan lang, lovers of money. You know, the failures of the crusade, yan. Naging violente. And they always criticize the condition of the church, which is very immoral, especially the clergy. The Cathars were dualist, yung ang mundo ay away ng good and evil. Okay? Gusto nila worship, simple lang, hindi Latin, ganun. Magsimba ka noon sa Roman Catholic, hindi mo naiintindihan, Latin eh. So they emphasize repentance. All right? You know, the Roman Catholic Church doesn't emphasize. They're teaching repentance, but they're not really underscoring it. They're not emphasizing it. You know? They emphasize also asceticism, like you deny yourself, punish yourself, and you can be perfect on this earth. Hindi maganda yun. So, they're against marriage of clergy, they're against wars or crusades, they're against possessions, bawal kumain ng meat, milk, and eggs. Kasi sin daw yan ng reproduction. Ganun ba yun? Prohibited to eat meat, milk, and eggs. And then their Bible should be in vernacular. They're in native vernacular, not Latin, not alien language. And then the Waldenses, the founder is Valdez or Waldo, you know. According to Valdez, the best way to God is to follow apostolic poverty. So he was also against wealth and power. You know? To know the Bible better, we translate it in our own vernacular. We translate it in our own language. Totoo yan. Pang-pro talaga sila, common people. And they're preaching repentance as well, just the Cathars, man. Men and women should follow
preach repentance. So they are called poor in spirit preachers. They asked actually the church in Rome, where Pope was, Pope Alexander III, they asked permission to preach. Kailangan mo kasing, siyempre, pag lay preacher ka, kailangan mo rin may lisensya. But they were refused by Pope Alexander III. And then Waldo was excommunicated in 1184 by Pope Pius III. And then there was this Humiliate in France, Milan. You know, Humiliati meaning lowly people. Okay? The rejected masses, ayaw nila yung mass. Masyadong Latin, masyadong hindi naiintindihan. Prayer of the dead, they're against for it. And purgatory. Well, humiliati were people whose teachings would be like the teachings of Martin Luther, especially that purgatory wasn't in the Bible. Prayer of the dead wasn't in the Bible. You know? Unbiblical church, sabi nila sa Roman Church. And during the Reformation, the Waldenses still existed. So they became Protestants eventually. And the Synod of Toulouse, yun sa pinakahuli. Synod of Toulouse. Toulouse is in France, a city of France, in 1229, wherein they forbade lay people to possess the Bible. Ayon, magsimula na pare na lang makabasa ng Bible. Hindi nila inalaw. Kaya chaining the Bible is literal. That was really literal. Yung kadinahan ng Bible, walang makapagbukas, pare lang. And then zero access ang mga non-clergy. And they denounce all translations. Isa na lang, Latin. Ito talagang mga pare. Oh. And then they began the Inquisition. Alam niyo Inquisition? Inquisition means to punish the heretics by torture, by burning at the stake. Ay, matindi. Papatayin ka talaga. Pag makita ka na nagbabasa ng Bible, papatayin ka talaga. I-torture ka. Okay? So, Cathars or Albigensians was no longer existing during that time dahil dito sa Synod of Toulouse in 1229. Okay, so we will end there. It's nice to discuss. So what do you think about the reforms? What do you think? Had these reforms been accepted by the church, the Roman Catholic will never be the same just like today. Para sila sanang protestante, evangelical. Maniwala kayo? Kalain mo, non-clergy people had been prohibited to possess a Bible. That's just because they wanted that only the clergy can interpret the Bible, can read the Bible. Well, just to make sure that there are no very diverse interpretations that could divide the church further. All right? I think that's the conclusion of the lecture.